5 miyembro ng pamilya Lin ang walang awang pinatay sa kalagitnaan ng gabi at ang tanging survivor ay ang panganay na anak na si Brenda. Ngunit ang mas nakakagulat, ang itinuturong may kagagawan ay isang malapit na kamag-anak ng pamilya. Ang dahilan, nag-uumapaw na inggit at matinding obsesyon sa kanyang pamangkin na si Brenda. Ating balikan ang kwento na gumimbal sa mga taga North Epping, Sydney, Australia noong July 18, 2009. Ang mag-asawang Minlin at Yunlin ay maituturing na natupad na nila ang kanilang Australian dream. Ang kanilang mga magulang ay mga imigrante mula China na nakipagsapalaran sa Australia. Nagkakilala at nagkarelasyon ang dalawa at kalaunan ay bumuo sila ng kanilang sariling pamilya. Ang pag-iibigan ng dalawa ay nagbunga ng 3 mga anak, si Brenda na panganay, sinundan ni Henry at ang bunsong si Terry. Ang pamilya ay masayang naninirahan sa 2 palapag na bahay sa North Epping, Sydney, Australia. Ang kanilang negosyo ng news agency ay nakapagbigay sa kanila ng magandang kita upang matustusan ang mga pangangailangan at mapag-aral ang kanilang mga anak. Kung kaya't si Minlin ay halos ibuhos ang kanyang oras sa pag-aasikaso upang mapalago ang kanilang negosyo. Samantala, ang kanyang asawa na si Yun ay abala naman sa pag-aasikaso ng kanilang 3 mga anak. Kalaunan, ang kapatid niyo na si Irene ay tumira na din kasama ng pamilya habang nagtatrabaho sa lumalagong news agency. Samantala, si Robert Shea ay migrante din sa Australia. Siya ay isang ENT doctor specialist mula China at pagdating sa Australia ay nagpatayo ng restaurant sa Melbourne, subalit ito ay nalugi. Napangasawa nito ang kapatid ni Min na si Cathy at kalaunan mula Melbourne ay lumipat ito sa North Epping na ilang minuto lamang ang layo mula sa bahay ng pamilya Lin. Sa bahay ng mga Lin ay masaya at madalas ang pagtitipon ng 2 pamilya tuwing weekend at holiday. Si Uncle Robert naman ay kilala bilang tahimik at mabait sa kanyang mga pamangkin. Bihasa ito sa larong badminton kung kaya't palagi nitong tinuturuan si Henry. Bilang Chinese, pinalaki si Brenda ng kanyang mga magulang at minulat na maraming masama ang maaring mangyari sa mundo at ang pamilya ay laging nandyan upang tumulong at matatakbuhan. Subalit ang payo na ito ng kanyang mga magulang ay magiging salungat sa mga susunod na mangyayari. Dahil ang kilalang tahimik at mabait na Uncle Robert ay may itinatago palang matinding inggit sa kanyang pamilya. July 18, 2009, araw ng Sabado, isang normal na umaga sa mga taga North Epping. Nagtaka ang mga regular customer at mga katabing negosyo ng news agency dahil buong araw itong nakasarado. Sapagkat nasanay ang mga tao sa lugar na araw-araw itong maagang nagbubukas. Ito na pala ang hudyat na ang kanilang lugar ang magiging headline ng balita sa susunod na mga araw, hindi lamang sa kanilang lugar ngunit pati sa buong bansa. Pagsapit ng alas 9 ng umaga, bumisita si Cathy sa bahay ng kanyang kapatid kasama ang asawa nitong si Robert. Nagtaka ang mga ito dahil sa sobrang tahimik ng bahay at nang buksan ang pinto ay hindi ito nakalak. Pagbukas ay kinabahan si Cathy nang makita nito ang sahig na may bakas ng sapatos na may mga dugo. Nang sundan nito ang mga bakas, ito ay patungo sa 3 kwarto ng bahay. Nakapanlulumo ang kanilang nakita dahil sa loob ng 3 kwarto, 5 mga bangkay ang kanilang nadatnan. Napahagulgol sa iyak at nataranta si Cathy at hindi alam ang kanyang gagawin. Dali-dali itong tumawag sa mga otoridad upang humingi ng tulong. Police emergency. Quick. What's wrong? I think someone died. I'm not sure. Why do you think someone's dying? I'm not sure, but I think someone killed my brother's family. Why am I? Pagdating naman ng mga otoridad at ambulansya sa crime scene ay idineklara ang mga biktima na wala ng buhay. Ang mga biktima ay kinilala na mag-asawang Minlin, 45 years old at Yunlin, 43 years old. Ang dalawa nitong mga anak na si Henry, 12 years old at Terry, 9 years old at ang 39 years old na si Irene. Samantala, maswerte naman na wala sa kanilang bahay na mangyari ang krimen ang panganay na si Brenda. Nasa New Caledonia ito na ilang milya ang layo mula sa kanilang bahay. Dahil nagkaroon ng field trip ang pinapasukan nitong eskwelahan na Cheltenham Girls High School.
Habang nasa field trip ito, isang kaibigan nito ang ipinakita ang isang link at picture ng kanilang bahay. Nang buksan ang link ay nagulat ito nang mapanood ang balita at hindi makapaniwala sa kalunos-lunos na sinapit ng kanyang pamilya. Nang mabalitaan naman ng principal ang balita, agad itong nag-organize upang makauwi ang kanyang estudyante. Habang papauwi ay iniisip ni Brenda na panaginip lamang ang mga nangyayari. Paglapag sa airport ay sinalubong siya ng kanyang Auntie Cathy at Uncle Robert. Pagdating sa police station ay dinala sila sa isang kwarto at kinuna ng mga pahayag at doon niya lamang napagtanto ng lahat ay totoo at hindi lamang isang panaginip. Samantala, nagkaroon naman ng masusing investigasyon ng mga otoridad sa crime scene. Dahil sa tindi na ginawa sa mga biktima ay halos hindi makilala ang mga mukha nito. Nagkalat sa kwarto ang mga talsik ng dugo sa mga dingding at kisame. Maaring gumamit umano ang sospek ng martilyo bilang murder weapon at ilang mga biktima ay nakitaan ng bakas ng pagkasakal. Naging palaisipan sa mga otoridad ang motibo ng salarin dahil wala naman itong kinuha ng mahalagang gamit sa bahay. Teorya ng mga kapulisan, gumamit ang sospek ng susi para buksan ang pinto. Maraming bakas ng sapatos na may dugo ang nakita sa kwarto ng mga biktima at ayon sa mga ito, isang tao lamang ang may kagagawan. Dahil isang marka at size ng sapatos na estimated 8.5 to 10.5 US size ang nakita sa crime scene. Ngunit wala silang nakitang bakas ng sapatos patungo sa kwarto ni Brenda, kung kaya't maaring alam ng sospek na wala ito sa kanilang bahay ng gabi nang maganap ang krimen. Daan-daan ang nakidalamhati sa burol ng 5 mga biktima, mga komunidad sa lugar, mga estudyante at guro sa Cheltenham Girls High School. Pagkatapos mailibing ang mga biktima dahil sa murang edad walang magawa ang 15 years old na si Brenda kundi manirahan sa poder ng kanyang Auntie Cathy at Uncle Robert upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ipinagpatuloy din ng mag-asawa ang pagpapatakbo sa news agency. Wala namang kaalam-alam si Brenda na siya ay nakatira na sa bahay ng taong pumaslang sa kanyang buong pamilya. Subalit dumarating talaga ang panahon na ang hustisya ay siyang gagawa ng paraan upang mailantad ang katotohanan. Nang isang beses ay nasaksihan ng principal na si Susan Bridge ang masamang ugali ng kanyang Uncle Robert. Malapit ang nasaksihan nito na malakas na sinisigawan ni Robert ang kanyang estudyante habang ito ay nakayuko lamang na umiiyak. Kahit hindi maintindihan ang Chinese, alam nito na mayroong pinipilit ang kanyang Uncle Robert kay Brenda na pumayag sa gusto nitong mangyari. Labis na nag-alala ang principal sa kaligtasan ng kanyang estudyante, kung kaya't kinuwento nito sa kanyang asawa at kapulisan ang kanyang mga nakita. Naisip nito na kailangan ng tulong ni Brenda, kung kaya't ipinakilala siya nito kay Attorney Patrick Parkinson. Dahil dito nagkaroon ng hinala si Parkinson at mga kapulisan tungkol sa totoong pagkatao ni Robert Shea. Makalipas ang mahigit 1 taon nang mangyari ang massacre, si Robert ay naging pangunahing sospek. Palihim naman na nag-install ang mga otoridad ng kamera sa bahay ng mag-asawang Cathy at Robert. Noong May 10, 2010, ang NSW Crime Commission ay sinabihan si Cathy na ang bakas ng mga sapatos na may dugo sa crime scene ay nagmatch sa Asics sneakers ng kanyang asawa. Sunod dito ay nakunan sa hidden camera na ginupit at pinagpira-piraso ni Robert ang box ng isang Asics sneakers at pinilas nito sa inodoro. Inimbestigahan ng mga otoridad ang bahay at sasakyan ng mag-asawa. Lalo pang tumibay ang akusasyon laban sa sospek nang matagpuan sa garahe ng kanilang bahay ang natuyong dugo na tinawag na Stay 91 na nag-mix ng mga DNA ng mga biktima. Dahil dito noong May 5, 2011 ay inaresto ng mga kapulisan si Robert. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting naging malinaw sa mga otoridad ang naging motibo ni Robert upang gawin ito ang krimen. Nang aminin ni Brenda kay Attorney Parkinson na bago pa mangyari ang naturang pagpatay sa kanyang buong pamilya ay matagal na itong inaabuso ng kanyang Uncle Robert. Dagdag pa ang testimonya ng ilang inmate sa kwento ni Robert sa loob ng kulungan na gabi ng ginawa nito ang krimen ay nilagyan nito ng pampatulog ang inumin ng kanyang asawa. Nag-plead na not guilty ang suspect at ayon sa defense team, dahil sa karumaldumal na ginawa sa mga biktima ay imposibleng iisang tao lamang ang may kagagawan. At ang tinawag na Stay 91 ay maaaring nakuha nila dahil ang mag-asawa ang unang nakakita sa crime scene. Dahil sa mga nakalap na ebidensya at mga salaysay ni Brenda, ayon naman sa prosecutor ay lumalabas na ang pangunahing motibo ng sospek ay ang obsesyon nito sa kanyang pamangkin. Pinatay nito ang buong pamilya upang mapilitang manirahan si Brenda sa kanyang bahay upang magawa nito ang lahat ng kanyang gugustuhin at mapasa kanya ang negosyo ng pamilya.
Matapos ang 4 na trial at masusing pagdinig ng kaso, noong January 12, 2017, ang boto ng jury ay 11-1. Si Robert Shea ay guilty at hinatulan ng 5 habang buhay ng pagkakabilanggo na walang posibilidad ng parol. Subalit nanindigan si Robert na wala itong kinalaman sa krimen at wala itong intensyon sa negosyo ng pamilya. Si Cathy naman ay naniniwalang hindi ito kayang gawin ng kanyang asawa. Noong February 2021, sinubukang umapila ng kampo ng sospek, subalit ito ay ibinasura lamang. Ang dating close at masayang pamilya ngayon ay nawasak. Sa kasalukuyan ay sinusubukan ni Brenda na maging matatag upang makalimutan ang mga mapait na nakaraan. Hindi man ito natagpuan sa sarili nitong pamilya ang karapat-dapat na security at tulong. Sa tulong naman ng kanyang malalapit na kaibigan at mga taong nagmamahal na nakapaligid sa kanya ay unti-unti itong bumabangon. Naging direktor at co-founder din siya ng Survivor Hub dahil kagaya niyang nakaranas ng pang-aabuso. Layunin itong iparamdam sa mga taong inaabuso na mayroon silang matatakbuhan at mahihingan ng tulong.